Napapansin nyo rin ba o ako lang ba yung nakapansin, no, na iba yung buwan ng Disyembre ngayon, yung taon ng Disyemre ngayon sa salon business kumpara nung mga nakaraang taon? Yo, what's up? Magandang gabi mga salon owner, no? Kumusta kayo dyan? So time check natin ngayon ay 9:15 na ng gabi. At gusto ko lang tong pag-usapan, no, ang buwan ng Disyembre. Kasi marami akong napapansing pagbabago at mga dapat nating gagawin, no, sa mga ganitong senaryo. No? Kwento ko na lang sa inyo, no, kasi ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner sa mga hindi nakakilala sa akin, at meron akong 9 years na experience sa pagpapatakbo ng salon business. At dati-rati, no, dati-rati, mga 2 years ago, sa tuwing bandang mga October na, napaka-busy na ng buwan na yan. Ang customer niyan ay nagsidagsaan na. Pagdating ng November, wala nang pahinga-pahinga yan. Pagdating ng Disyembre, talagang saksakan sa kabisihan yan. Pero last year, no, medyo humina siya. Hindi naman siya ganun kahina, pero iba din yung last year. Pero ito yung pinagtataka ko ngayong taon na to, no? Nag-start siya nung mga September na napakahaba ng mahinang benta mula ng June, no? Akala ko papalo siya ng September. Pero hindi pa rin eh. Hindi pa rin. Mahina pa rin yung September. Akala ko babalik siya ng October, 'di ba? Lalakas ng October. Pero wala pa din. Wala pa din. Nagtataka ako. So palagay ko baka November. Pero yun na nga. Dumaan yung November, 'di ba? Ganun pa rin. Ganun pa rin. No, may benta pero hindi talaga siya ramdam na beer months. So sa palagay ko, no, sa tansya ko na pagdating ng December, talagang pukpukan na, talagang punuan na. Pero hindi pa rin. Hindi pa rin, no? Kasi noon, December 1 pa lang, fully book na kami. Punuan na kami. Hindi na kami tumatanggap ng client niyan. Pagdating ng hapon, tapos mga bandang mga December 15, no? Alas 12 pa lang o alauna pa lang, hindi na kami tumatanggap ng customer. Ganun siya kapunuan dati. Ganun nakadami yung customer dati. Pero ngayon, no, nakapagtataka kasi bakit hindi siya gaya ng dati. Parang yung ex mo, 'di ba? O biro lang. Hindi na siya gaya ng dati, no. At eto yung mga napapansin ko na maaring dahilan kaya humina yung ikot ng pera. Yung mga tao ay nagpigil kasi dahil sa sitwasyon, no? Sitwasyon to. Napapansin nyo ba na ang daming nagsilabasang ah, nakawan, no? Nakawan sa ating bansa, no? Sabi ng kaibigan ko, isang negosyante rin siya. Yung ano daw, yung gobyerno daw, sila daw yung napakalaking ikutan ng pera. Bale, sila yung maglalabas ng pera. Naalala niyo ba yung namigay ng ano nga yun? Namigay ng yung ayuda, namigay ng ayuda. Napakadaming nabing pera no ng binigay ng gobyerno, no, ang kanilang nilatag, no? At pagkatapos ng ayudang 'yon, no, natapos na yung ayuda, namigay ulit ng pera yung gobyerno natin. Tapos eto lang yung mga napapansin ko, no. Nung mga nangyari na yung nakawan, nangyari na yung dumaan yung mga panahon, no, na nagkagulo yung Senado, tas lumabas yung flood control, no, na nakawan nila sa
load control, dito ko napansin, no? May binabasa kasi context, pasensya na, yan. Dito ko napansin na talagang humina yung ikot ng pera. Sabi nga ng kaibigan ko, kasi nagtatanong ako sa kanya kung bakit mahina yung benta, kung bakit mahina yung pera. Sabi niya, alam mo ba kung anong nangyayari pag ang isang negosyo o isang kumpanya ay may nakawan? Sabi ko, ano? Sabi niya, maghigpit yan sila sa pera. Hihigpitan nila yung pera. At dahil naghigpit sila ng pera ngayon, no? Kung hindi nyo napapansin, hindi na gaanong naglabas ng pera yung gobyerno. Dahil nga sa issue nila. So, parang pinigilan nila yung labas ng pera, no? Naghigpit, no? Kailangan makita kung saan papunta kasi nga nasasayang, nananakaw. So ngayon, nagiging konektado to siya kasi sabi ng kaibigan ko, hindi kasi ako talagang nanonood ng mga balita, no? Pero sabi niya, tinitingnan niya sa balita, lalo na yung budget daw, sa usapang budget. Halimbawa, maglabas ng 1 trilyon para sa ganitong project, tapos maglabas ng 100 billion para sa ganitong project. Dahil daw doon sa ganong paggastos, no, hindi nagpalabas ng malakihang bultuhang pera ngayon dahil sa corruption nga, no. Kaya wala ganong umiikot na pera ngayon, no. Walang pera na umikot. Hindi ganoon siya kadami yung umikot. At pag konti yung umikot ng pera, yung iba nagtitipid. Yung iba tinatago yung pera, iniipon kasi baka alam niyo na magka-problema na naman, 'di ba? Gaya nung nangyari nung pandemic, 'di ba? So yan yung isa sa mga tinitingnan kong dahilan o maaring rason kung bakit mahina yung buwan ng December ngayon. Mahina yung taon na to. Nag-start ng September. So problema to kasi dati kasi nung dumaan kasi ako ng palengke nung mga 24, no. Dati punuan na yung palengke dito. Talagang 24 pa lang ng umaga, dami ng tao niyan. Siksika na yan, mahihirapan ka nang dumaan. Pero nung dumaan ako ng bandang mga alas 6 o alas 5 ng hapon, no, maluwag yung kalsada. Maluwag yung kalsada. Kaya napapansin ko, iba nga yung ano nito, iba nga yung taon na to. At ang problema nga lang dito, paano pag ulit ito next year? So napakalaking problema nito kasi ihina ulit yung benta natin. Na alam naman natin mga salon owner na sa tuwing Disyembre o beer months lang tayo kumukubra. At kailangan kumita tayo ngayong December. Kasi alam nyo na, ang kasunod yan, no? Una mong problema sa Disyembre, Disyembre pala, una mong problema dyan is yung 13 month, yung bonus, di ba? Tapos, pag makatawid ka na dyan, sa buwan na yan, ang problemahin mo na naman ngayon, yung problema mo sa, sa renewal, business permit, di ba? Oh. So, yan yung mga napapansin ko na sana may by next year, hindi na maulit yung ganito. At dahil sa naka-experience na tayo ng ganito, bilang ikaw, bilang negosyante, anong mga solusyon mo na ginawa mo ngayong taon na to, ngayong Disyembre na to, para makaipon ka ng benta? Sa amin naman, medyo hindi namin naramdaman yun, no, na mahina kasi nakapangalan na din kami dito sa Digos at maayos naman yung benta namin.
Sa bandang kota naman, yung tatlo kong branch nasa mga 95% na hit yung kota at yung dalawa is nasa mga 70%. So, ayos pa rin, no? Malapit pa rin tayo sa katotohanan. So, galingan pa rin natin at napaka-importante na maayos yung gawa nyo, no? Na maiwasan yung back job mula sa loob ng isang taon, mula nung January hanggang June. Kasi kadalasang customer, ito na lang, kadalasang customer natin pagdating ng mga October, November, December ay mga bandang, ano yan eh, customer yan bandang ah, May, tsaka June, July. So dapat maganda yung gawa nyo dyan. Kasi pag hindi maganda, maring hindi na babalik yung nagpagawa sa inyo no mga bandang June o May o July. Same nadidigay ako. So yan lang ang masasabi ko no ngayong taon na to. Hindi siya ganun kaganda yung benta. Hindi ganun kaganda yung pasok ng Disyembre natin, no? Pero ganun pa rin, magpasalamat pa rin tayo at nakatawid tayo ngayong taong 2025. At sana next year nga, sabi ko na sana maganda na yung ikot ng pera. At yan lang, galingan natin mga salon owner. At trabaho-trabaho. Kailangan mong ah, makuha ulit yung dating customer. Yung customer mo ng June, kailangan customer mo ulit siya ng bandang December. Yan lang. At galingan natin ulit. Bye-bye. Trabaho tayo.